Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 191 hanggang Kabanata 200. Kabanata 191. Pagkatapos ng klase, naglakad si Hansen patungo sa training field ng martial arts. Nagsasanay doon si Jianran at sinabi niyang sasanduhan niya ito para sa tanghalian. Ngayon ay nag-public na ang dalawa at alam na ng lahat ang tungkol dito. Hindi na rin nila tinatago ang relasyon nila at nagsimulang magpakita ng magkasama na nagpapa-feel sorry sa mga single na estudyante. Nang makarating si Hansen sa training field, nagsasanay pa rin si Jianran kasama ang iba sa ilalim ng pangangasiwa ng propesor, kaya umupo siya sa mga bleachers. Si Jianran ay nasa worship department, ngunit ang martial arts ay isang sapilitang kurso sa lahat ng mga major. Siya ang genius. Sigurado akong pumunta siya para sunduin ang kagandahan. Oo naman. Hindi naman siguro siya bumibisita sa atin. Ang ganda ng balat niya. Gusto ko talagang maramdaman kung ano ang pakiramdam. Tuldok-tuldok-tuldok. Maraming estudyante ang nagbubulungan. Dahil sa relasyon ni Jianran kay Hansen, naging mas matapang siya. Nang marinig ang mga komento ng mga tao, hindi man lang siya namula at parang kontento. Yanran, masaya ka bang magpakita ng ganito araw-araw? Tanong ni Kulili kay Ji habang tinatapik siya sa siko. Sa tingin ko masaya, nakangiting sagot ni Jianran. Kung ayaw mong makaramdam ng masama, pwede kang maghanap ng boyfriend. Hindi ako kasing swerte mo, na may isang malakas at kaakit-akit na lalaki na dumating sa buhay ko. Masungit na sabi ni Kulili. Ano ang magagawa ko sa kagandahan ko? Hindi ko naman hinihingi iyon, nakangiting sabi ni Jianran. Masama ang tingin ni Kulili kay Ji. Yanran, napansin kong mula nang naging kayo, naging mas at mas walang hiya ka. Masamang impluensya siya. Ipinakikita ng mga pag-aaral na pagkatapos ng mahabang panahon na magkasama ang mag-asawa, unti-unting maapektuhan sila ng mga genes ng isa't isa. Hindi mo ba napansin na naging mas at mas gwapo si Hansen kamakailan? Kumurap si Jianran at sinabi. Bagay kayo sa isa't isa. Inikutan ni Kulili ang mga mata niya. Noong una, ang isang maruming biro ay nagpapula kay Jianran, at ngayon ay mas maruming biro na ang isinasagot niya. Damyu Hansen. Gusto kong bumalik ang inosenteng roommate ko, naisip ni Kulili nang may sama ng loob. Si Professor Chen Ling, na nagtuturo ng martial arts, ay isang 30 taong gulang na matabang babae. Nakita niyang nabaling ang atensyon ng klase sa pagdating ni Hansen at nakangiting sinabi, iba talaga ang isang star. Kaya, mukhang wala kayong gana mag-practice. Paano kung hilingin natin sa kanya na mag-demonstrate ng black and white boxing? Opo, Professor Chen, ang galing nyo. Naghiyawan ang mga estudyante dahil alam nilang lahat na natalo ni Hansen si Yu Jiming sa klase ni Professor Yan. Hansen, sikat ka na talaga. Halika at mag-demonstrate ka para sa mga kaklase mo. Nakangiting sabi ni Chen Ling kay Hansen. Para kay Professor Chen, palagi, nakangiting sabi ni Hansen at pagkatapos ay bumaba mula sa bleachers. Isa pang pagsabog ng hiyawan, at tinanong ni Chen Ling, gusto mo bang pumili ng kalaban, o ako ang pipili para sa iyo? Professor Chen, hindi na kailangan. Siyempre dapat si Jianran, ang kagandahan natin, pang-aasar ng isang estudyante. Biglang tumawa ang lahat, kahit na hindi na gaanong nahihiya si Jianran, namula pa rin siya sa pagtawa. Si MSG na lang. Nakangiti rin si Chen Ling. Kahit na medyo kinakabahan, nagpatuloy si Jianran sa pag-demonstrate kasama si Hansen. Inaasahan ng mga estudyante na makita ang alamat na black and white boxing skills ni Hansen, ngunit natalo siya kay Jianran sa bawat round na nagpastan sa mga estudyante at kay Chen Ling. Mukhang nahenpek ang genius gaya ko. Na-train ng kagandahan natin ang lalaki niya. Huwag kang matakot, lalaki. Pwede kang lumuhad para humingi ng awa pag-uwi mo, pero dapat mong isipin ang dignidad mo sa publiko. Tuldok-tuldok-tuldok, kumilos si Hansen na parang walang naririnig at natalo ng higit sa 20 round ng sunod-sunod. Natutuwa ang mga estudyante, habang labis na nagulat si Chen Ling. Sa black and white boxing, hindi madaling manalo, pero mahirap din talunin, lalo na ang talunin ng kasing natural ni Hansen. Kailangan niyang gumawa ng perpektong paghatol sa galaw ni Jianran para matalo ng perpekto. Madaling matalo ng ilang round, pero ang hindi manalo ng kahit isa ay nagulat sa kanya. Si Hansen ay, pagkatapos ng lahat, hindi pa rin evolusyonaryo. Pagkatapos ng training session, naghahanda na si Hansen na pumunta sa cafeteria kasama si Jianran. Lumapit si Chen Ling at sinabi, Hansen, may gusto akong pag-usapan sa iyo.
May ilang minuto ka ba? Parehong nagulat si Hansen at Jianran. Hindi nagtuturo si Chenling sa archery department at hindi sila magkakilala ng mabuti. Hindi sigurado si Hansen kung ano ang gusto niyang pag-usapan. Pwede ba kaming sumama? Tumingin si Hansen kay Jianran at Kulili. Sige, sabay-sabay tayong mag-lunch. Ako ang magbabayad, sabi ni Chenling at naglakad palabas. Mabilis na sumunod sina Hansen, Jianran, at Kulili. Lahat sila ay napakuryoso kung ano ang kailangan ni Chenling. Dinala sila ni Chenling sa isang school cafeteria at nagbook ng pribadong silid. Pagkatapos mag-order ni na Hansen at ng mga babae, sinabi niya, Hansen, sa loob ng ilang araw ay magkakaroon ng black and white boxing competition sa Skynet at ito ay isang team challenge. Nag-apply ang Black Hawk pero dahil sa ilang kadahilanan, kulang kami ng isang tao. Pwede mo bang gawin ito para sa akin? Parehong nagulat sina Jianran at Kulili, hindi inaasahan na yayain ni Chenling si Hansen. Hindi naman si Hansen ay nasa martial arts department o sa martial arts society, at ang mga kalahok sa ganitong uri ng laro ay karaniwang napipili mula sa dalawang lugar na ito. Lumapit sa akin si Shu Chen at ang mga kaibigan niya, at nangako na akong sasali sa kanila sa laban-laban sa street. Germain School. Pero hindi ko masasabi na may oras akong pumunta sa iba, nakangiting sabi ni Hansen. Biglang nagsaya si Chenling. So, sakop na ng mga lalaking iyon. Maganda. Napakaganda na makakasali ka. Hindi tayo pwedeng matalo sa street. Germain. Umaasa sa iyo ang Black Hawk. Kabanata 172. Pagkatapos ng tanghalian, umalis si Chenling na kontento. May klase sina Jianran at Kulili sa hapon, kaya mag-isa si Hansen. Sa puntong ito, halos gumaling na siya sa mga paso niya. Kamakailan lang, napakaraming klase ang kanyang pinasukan kaya medyo napagod na siya sa pag-aaral, at nagpa siya siyang subukan ang kanyang physical fitness. Matagal na rin niyang hindi sinusubukan ang kanyang fitness, at wala siyang ideya kung gaano siya kagaling. Pagdating sa test hall, nagpa siya si Hansen na magbayad para sa isang pribadong test room para walang makakita sa kanyang resulta. Sa katunayan, plano lang ni Hansen na subukan ang ilang mahahalagang bagay, tulad ng lakas, bilis, at reflexes. Bang 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 bang! Sa isang malakas na suntok sa makina, lumabas ang numero 15.4656 sa screen. At nang tumakbo si Hansen, ang bilis niya ay na-rate na 15.76665. Naka-rate siya ng higit sa 15 sa lahat ng kanyang mga test item na nagulat sa kanya. Ayon sa mga istatistika ng Alliance, kapag na-max out ang lahat ng apat na uri ng Geno points, maaari kang makarating sa 15 sa mga item na ito. Kung ikaw ay partikular na magaling sa ilang mga bagay, maaari kang ma-rate ng 16 o 17 sa isa o dalawang item. Pero ngayon, kulang na kulang si Hansen sa Sacred at Mutant Geno points, at ang mga resulta ng kanyang pagsusulit ay mas mataas pa sa 15, na medyo nakakatakot. Kung magpapatuloy siya sa ganito, kahit si Hansen ay hindi sigurado kung gaano kataas ang kanyang fitness index kapag na-max out niya ang lahat. Naisip ni Hansen na dahil ito sa pagsasanay niya ng Jadescan. Ang Hyper Geno Arts ay maaaring magpalakas ng fitness ng isang tao, pero hindi pa niya narinig ang anumang pagpapabuti na katulad ng sa kanya. Karaniwan, ang isang nagsasanay ng Hyper Geno Arts ay maaaring makarating sa 17 o 18 kapag na-max out nila ang lahat ng Geno points, at maaaring makarating sa 20 sa isa o dalawang item. Pero tinansya ni Hansen na ang kanyang fitness index ay malamang na makalampas sa 20 kapag na-max out niya ang lahat, na isang bagay na hindi pa naririnig kailanman. Paglabas niya mula sa test room, nakasalubong ni Hansen ang isang lalaki na tumigil at tila nakilala siya. Pero hindi nakilala ni Hansen ang lalaking ito, kaya nagpatuloy siya. So, sasali ka sa black and white boxing competition na iyon. Biglang sabi ng lalaki. Tumigil si Hansen at tumingin sa paligid para matiyak na siya ang kinakausap ng lalaking ito. Oo, ikaw ba? Tiningnan ni Hansen ang lalaki mula ulo hanggang paa. Ang lalaking ito ay mga 20. Matangkad at payat siya at ang mukha niya ay may ilang matitinding linya. Mukhang isang makinang na armas siya na may kakaibang talas. Uyang Xiaosan. Walang emosyon ang boses ng lalaki. Ikaw pala siya. Masaya akong maging teammate mo. Si Uyang Xiaosan ay isang kilalang tao sa martial arts department at narinig na siya ni Hansen. Siya ang slugger sa lahat ng uri ng kompetisyon at naisip ni Hansen na makakasama rin siya sa kompetisyong ito. Nakita niyang inilahad ni Hansen ang kanyang kamay pero hindi ito nakipagkamay si Uyang. Malamig na sinabi ni Uyang Xiaosan, hindi ako nag-sign up para doon. Bakit? Nagulat si Hansen.
Bilang isa sa mga pinakamahusay na manlalaro, paano nangyari na hindi kasama si Uyang sa team? Alam kong hindi tayo mananalo, kaya sayang lang ang oras. Walang kwenta ang pag-aaksaya ng oras at enerhiya sa isang hanggal na laro na tulad niyan. Tiningnan ni Uyang si Hansen. Nakita ko ang laban mo kay Yumingji. May talento ka. Interesado ka bang sumali sa Martial Arts Society? Sa pagsasanay ko, pwede kang maging isang mahusay na martial arts player. Posibleng manalo tayo sa championship ng Alliance Tournament. Tumingin kay Uyang, ngumiti si Hansen at sinabi, naiintindihan ko na ngayon. Dahil ayaw mong sumali kaya kulang ang team ng isang tao. At iyon ang dahilan kung bakit nila ako nilapitan. Gusto mo bang lumipat sa Martial Arts Society? Patuloy na tanong ni Uyang nang walang emosyon sa mukha niya. Well, magtaya tayo. At kung manalo ka, maaari kong pangako na sasali ako sa society mo. Kung matalo ka, sasali ka sa black and white boxing game na ito. Tumawa si Hansen. Hindi ako nagtaya sa swerte, tahimik na sabi ni Uyang. Black and white boxing duel, best of 9, sabi ni Hansen. Okay, walang pag-aalinlangan na pumayag si Uyang. Black and white boxing lang naman ito, kaya pwede tayong pumili ng pribadong test room at gawin ito dito, sabi ni Hansen at bumalik sa silid kung saan siya nag-test. Ay swipe niya ang kanyang card at sinabi kay Uyang, ako ang magbabayad ng bayad sa silid. At ang talo ang magbabayad sa silid. Tahimik na sumunod si Uyang sa loob at pagkatapos ay isinara ang pinto. Magkaharap na nakatayo ang dalawa, handa na. Mag-flip ba tayo ng barya para magdesisyon kung sino ang unang aatake? Anong side ang gusto mo? Kinuha ni Hansen ang isang barya at inilagay ito sa kanyang palad. Tails, sabi ni Uyang. Walang pakialam na inihagis ni Hansen ang barya sa hangin at nahuli ito. Tails ang lumabas. Ikaw muna. Nakita ni Hansen ang kamao ni Uyang nang matapos niyang sabihin ang dalawang salitang iyon. Mabilis at walang awa ang suntok ni Uyang na parang walang pag-urong. Pero hindi umiwas si Hansen o nagtaas man lang ng kamay. Tumayo lang siya doon at pinanood ang kamao ni Uyang na papalapit sa kanyang mukha. Tumigil ang suntok ni Uyang nang wala pang 1 pulgada ang layo mula sa ilong ni Hansen. Ang kaibahan ng dynamic at static na puwersa ay napakalakas kaya nakasisilaw. Maingat sa pagpaplano, mabilis sa pagkilos. Magaling. Ngumiti si Hansen. Ang talo ay talo. Ikaw naman, sabi ni Uyang. Ang isang suntok na may ganoong bilis at lakas ay hindi sapat para lokohin si Hansen na hindi man lang nagtangkang harangan ito at kumbinsido na ito ay isang white fist. Alam mo ba kung anong ID ang gagamitin ko? Hindi sumuntok si Hansen pero ngumiti siya kay Uyang at nagtanong. Wala akong pakialam doon, walang pakialam na sabi ni Uyang. Hindi, may pakialam ka. Ang ID ko ay Black Fist Emperor. Kaya, para sa suntok na ito, gagamitin ko ang isang Black Fist. Mag-ingat ka at huwag mong gayahin ang reaksyon ko. Kailangan mo itong harangan gamit ang kamay mo, para hindi ka masyadong masaktan, seryosong sabi ni Hansen. Tigilan mo na ang kalokohan. Atake ka na lang. Maraming beses nang nakasali si Uyang sa mga kompetisyon at matigas ang kanyang isipan. Hindi man lang siya naapektuhan ng mga sinabi ni Hansen. Biglang sinuntok ni Hansen si Uyang nang may parehong bilis at walang awa. Kabanata 173. Hindi nagpatinag si Uyang Shaosan sa mga sinabi ni Hansen. Titig na titig kay Hansen, ginagawa niya ang kanyang paghatol batay sa kanyang kakayahan at karanasan. Walang alinlangan na ito ay isang white fist. Naisip ni Uyang Shaosan na imposible talagang maging black fist ito. Ang mga pananalita ay hindi makakaapekto sa akin. Ang suntok na ito ay hindi nakakapukaw at hindi kailanman magiging black fist. Hindi man lang gumalaw si Uyang Shaosan, kalmado niyang pinapanood ang papalapit na kamao ni Hansen. Tulad ni Hansen, hindi niya man lang sinubukang harangan ito gamit ang kanyang mga kamay dahil kumbinsido siya na ito ay isang white fist. Dahil hindi talaga ginamit ni Hansen ang kanyang lakas, ang kanyang kamao ay titigil kapag malapit na ito sa kanyang mukha. Habang malalim ang kanyang iniisip, biglang nakaramdam ng kirot si Uyang sa kanyang ilong. At pagkatapos ay kusang loob siyang napaatras bago siya napaupo sa lupa. Paano nangyari na black fist ito? Hindi pinansin ang pagdurugo ng kanyang ilong, tulala na tumingin si Uyang kay Hansen. Nag-alok si Hansen ng tisyo kay Uyang at nakangiting sinabi, sabi ko na sa iyo. Hindi kinuha ni Uyang ang tisyo, pero pinunasan niya ang dugo sa kanyang ilong at tumayo. Matatag niyang sinabi, best of 9, isa lang iyon. Ngumiti si Hansen at ibinalik ang tissue. Tumayo siya sa tapat ni Uyang at sinabi, magpapatuloy ako. Wala nang sinabi si Uyang, titig na titig kay Hansen.
Hindi niya palalampasan ang kahit na anong kaunting galaw nito na siyang basehan ng kanyang paghatol. Kapag gumagamit ng malaking lakas, ang mga kalamnan ay gagalaw. Ang susi ay ang makita ang kanyang pagkukunwari. Tumingin si Hansen kay Uyang na mukhang malungkot, kinagat ang kanyang labi at sumuntok muli. Sa pagkakataong ito, malinaw na nakita ni Uyang na kahit na mukhang nakakurbo ang mga kalamnan ni Hansen, ang direksyon ng suntok na ito ay hindi pasulong na nangangahulugang hindi ito maaaring maging Black Fist. Hindi mo na ako maloloko sa pagkakataong ito. Matatag na tumayo si Uyang, itinaas ang kanyang mga braso para harangan ang suntok ni Hansen. Kahit na nahulaan niya na ang suntok na ito ay white, itinaas pa rin ni Uyang ang kanyang mga braso. Mukhang itinuring niya si Hansen bilang isang seryosong kalaban, kaya naghahanda pa rin siya para sa pinakamasamang sitwasyon kahit na kumbinsido siya sa kanyang desisyon. Boom! Napatama ang kamao ni Hansen sa braso ni Uyang. Nanginginig ang katawan ni Uyang pero hindi siya napaatras. Namutla si Uyang dahil ang suntok ni Hansen ay isang black fist pa rin na may sapat na lakas. Mali siya. Dalawa, nakangiting sabi ni Hansen. Tumingin si Uyang kay Hansen at nagtataka. Talaga bang kaya niyang itago ng mahusay ang kanyang lakas? Nagtataka na tumingin si Uyang kay Hansen. Ang black and white boxing ay isang tanyag na pagsasanay lamang sa martial arts, at ang susi ay ang yin at yang. Kamakailan lamang nagkaroon ng mga laban sa black and white boxing. Kahit na hindi ito maituturing na mainstream ng martial arts, medyo sikat na ito ngayon. Pagkatapos ng lahat, magiging isang magandang laban ang mapapanood. Maraming beses nang nakasali si Uyang sa mga black and white boxing games at nakakita na rin siya ng maraming black and white boxing masters. Maraming tao ang nagmaster ng yin at yang forces, pero tuwing sumusuntok sila, alam pa rin niya. Mayaman ang karanasan ni Uyang at partikular siyang sensitibo sa mga intensyon ng kanyang mga kalaban, na isang bentahe para sa kanya sa mga black and white boxing games. Lalo na kapag siya ang nasa defensive side, napakababa ng posibilidad na magkamali siya sa kanyang paghatol. Kahit na may mga pagkakamali paminsan-minsan, ito ay dahil gumamit ang kanyang kalaban ng isang bagay na hindi pa niya nakikita. At kapag nakasanayan na niya ito, hindi na ito gagana. Pero sa dalawang round laban kay Hansen, nakaramdam siya ng kakaiba kaysa sa lahat ng kanyang nakaraang karanasan. Mahirap ilarawan ang pakiramdam na iyon. Ang mga galaw ni Hansen ay nakaliligaw hindi lamang dahil sa maling hitsura ng kanyang katawan, kundi dahil naramdaman ni Uyang na hindi intensyon ni Hansen na suntukin siya. May mga kahinaan. Kung ito ay isang bagay na hindi ko alam, maaari ko pa ring malaman kung paano ito gumagana. Kapag nagawa ko na iyon, hindi na niya ako maloloko. Kumalma si Uyang, at naghanda. Muli, dahan-dahang binigkas ni Uyang ang salita. Bang! Sumuntok si Hansen at itinaas ni Uyang ang kanyang mga braso. Sa pagkakataong ito, mas malakas ang suntok ni Hansen, pero nakatitigil pa rin si Uyang. Napakasigla mo. Tumingin si Hansen kay Uyang, nagulat. Kahit na nag-iingat pa rin siya sa kanyang lakas, hindi kayang harangan ni Uyang ang suntok na iyon kung ang kanyang fitness index ay nasa ibaba ng 13. Hindi sumagot si Uyang dahil natalo na naman siya. Muli, hindi nawala ng gana si Uyang. Sumuntok muli si Hansen, at pareho pa rin ang resulta, nakatikim muli si Uyang ng Black Fist. Sa pagkakataong ito, sinadya ni Hansen na pahinain ang kanyang lakas dahil ayaw niyang malaman ng mga tao kung gaano siya kagaling. Ang pagiging magaling sa black and white boxing ay hindi lamang tungkol sa lakas, kundi pati na rin sa pagloloko sa iyong kalaban. 4. Ito na ang iyong huling pagkakataon, tumingin si Hansen kay Uyang at sinabi. Go! Walang pag-aalinlangan na sinabi ni Uyang. Sumuntok muli si Hansen ng isang malakas na suntok kay Uyang. Kasing bilis ng bala ito. Bigla, umiwas si Uyang at nailagan ang suntok ni Hansen. Sa kritikal na oras na ito, hindi ipinilit ni Uyang ang kanyang sariling paghatol at sinubukang harangan, pero nagpasya siyang umiwas. Dahil tuwing iniisip kung gumagamit ka ng white fist, gumagamit ka pala ng black one. Kung ganun, kung kumilos ako ng kabaligtaran, matatalo kita, nakangiting sabi ni Uyang na puno ng tiwala sa sarili. Pero agad na nawala ang ngiti ni Uyang. Kabanata 174. Habang umiwas si Uyang, nanigas ang kamao ni Hansen sa hangin. Malinaw na kung ang suntok na ito ay isang black fist, hindi makakapidyaw si Hansen na nangangahulugang ito ay isang white fist. Bakit ito isang white fist? Ang tiwala ni Uyang ay nawasak ng white fist na ito. Eksaktong pareho ng paraan ng paggamit ng kanyang lakas, at ginawa ni Uyang ang parehong paghatol. Tanging sa pagkakataong ito, kumilos siya laban sa kanyang sariling hatol. Gayunpaman, mali pa rin siya. Ang puting kamao na huminto sa kalagitnaan ay mas mahirap sa kanya kaysa sa 1,000 tunay na suntok.
Bakit ka gumamit ng White Fist? Titig na titig kay Hansen, nais ni Uyang malaman ang sagot. May tatlong antas sa black at white boxing, pagmamasid sa tao, pagmamasid sa puso, at pagmamasid sa katawan. Nasa antas ka pa ng pagmamasid sa katawan. At ako ay nagsisimula ng magmasid sa puso. Kaya't nanalo ako. Ngumiti si Hansen kay Uyang. Tandaan mong mag-register para sa kompetisyon at bayaran mo ako para sa silid sa susunod na magkita tayo. Pinanood ni Uyang ang pag-alis ni Hansen at naniga sa katagalan hanggang sa nawala na si Hansen sa kanyang paningin. Tuldok. Si Chenling ay parehong masaya at nag-aalala. Masaya siya na nangako si Hansen na makikilahok, habang nag-aalala na tumanggi si Uyang na makilahok. Kung makakasama si Uyang at Hansen, marahil ang Blackhawk ay magiging kampyon ng Skynet competition. Bagaman hindi gaanong mahalaga ang larong ito, pero hindi pa naging kampyon ang Blackhawk sa mahabang panahon. Ang kampyon na ito ay magiging malaking ginhawa para sa kanya, isang part-time coach ng Martial Arts Society. Shu Chen? Nandito ba si Uyang? Tinawag ni Chenling si Shu Chen. Hindi ko siya nakita, sabi ni Shu Chen habang tumitingin sa paligid. Ipagbigay alam mo sa akin kapag nandyan na siya. Nais ni Chenling na gumawa ng huling pagsisikap. Bigla, nakita ni Chenling si Uyang na papasok sa pinto at mabilis na nilapitan siya. Uyang, alam kong ang pagre-retiro ng mga matatandang manlalaro ay may negatibong epekto sa aming mga resulta, pero kailangan mong bigyan ang mga batang manlalaro ng pagkakataon na umunlad. Isama mo ako, putol ni Uyang bago pa man makapagpatuloy si Chen. Huwag kang magmadaling tumanggi. Makinig ka sa akin, inimbitahan namin si Hansen sa laban-laban kay Street. Germaine, kung ikaw, biglang napagtanto ni Chen ang sinabi niya at nagulat. Kakaiba, sinabi mong sasali ka. Kung mayroon kang porma, sabi ni Uyang nang walang emosyon. Agad na humiling si Chenling sa isang tao na dalhin ang aplikasyon. Nakaramdam siya ng kakaiba at nagtanong, paano ka biglang nagbago ng isip? Dumating din sina Shu Chen at iba pa. Lahat sila ay natuwa na makakasama si Uyang. Siya ay, pagkatapos ng lahat, isang star player at nagbigay ng mahusay na pagganap. Sa pagkakaroon ni Uyang at Hansen, kumpiyansa silang matatalo nila si Street. Germaine. Sa totoo lang, si Hansen ang kanilang kapalit para kay Uyang. Kahit nakasama si Hansen, iniisip nilang mahirap pa ring talunin si Street. Germaine. Lahat ng matatandang manlalaro ay nagtapos na at si Uyang na lang ang natira. Ang Martial Arts Society ay nasa mahirap na sitwasyon ngayon at hindi gaanong mayaalok. Ngayon, sa pagbabalik ni Uyang at pakikilahok ni Hansen, malaki ang pagtaas ng kanilang lakas. Kasabay nito, hindi inaasahang biglang nagbago ng isip si Uyang. Siya ay partikular na malamig at hindi madaling makisama. Hindi nila maisip kung paano siya nagbago ng isip. Dahil natalo ako kay Hansen at sinabi niyang sumali ako, pinunan ni Uyang ang porma. Ngunit nagulat si Chenling at ang mga miyembro ng Martial Arts Society. Bagaman alam nila ang kwento ni na Hansen at Yu Mingji, iniisip nila na marahil si Uyang ay mas mahusay pa kaysa kay Yu. Sa Alliance Tournament, ang top 10 ay hindi magiging inferior sa Chosen. Pagkatapos ng lahat, ang Alliance Tournament ay hindi pinapayagan ang Beast Souls. Sa mga aspeto ng kasanayan sa laban at physical fitness, si Uyang ang pinakamahusay sa mga pinakamahusay. Ang ganitong tao na nagsabing natalo siya kay Hansen ay kakabigla. Ilang rounds ang nilaro mo? Tanong ni Shu Chen. 5, magaan na sagot ni Uyang. Kaya't 3-2. Patuloy na tanong ni Shu Chen. 5-0, siya ay 5, at ako ay 0, sabi ni Uyang. Ibinibigay ang pormang pinunan niya kay Shu Chen na ang bibig ay nakabuka ng napakalaki na para bang kayang ipasok ang itlog ng pato. 5-0, ginawa iyon ni Hansen. Hindi lamang lahat ng miyembro ng Martial Arts Society ang nagulat, kundi pati si Chenling ay mukhang nagulat din. Ang pinakamasamang score na nakita ni Uyang ay 1-4, at ang kanyang kalaban ay isang tao na ranggo sa unang pwesto sa black at white boxing sa Alliance. 5-0, hindi nila maisip kung gaano kahusay si Hansen. Ngunit dahil sinabi na mismo ito ni Uyang, tiyak na totoo ito. Walang dahilan para magsinungaling siya tungkol dito. Mananalo tayo sa pagkakataong ito. Street, Germaine, hintayin mo ang aming pagbabalik. Ang mga estudyante at si Chenling ay sobrang excited na nawalan ng kakayahan na magsalita. Dahil mayroon silang ganitong manlalaro sa kanilang koponan, kasama na si Uyang, napakadali ng talunin ang Street. Germaine. Kabanata 175. Brother Hansen. Nakita ni Hansen ang isang kaakit-akit na babae pagkatapos niyang lumabas mula sa gravity trainer. Wang Fu Pingjing. Bakit ka nandito? Huminto si Hansen at nagtanong.
Bilang hindi estudyante ng Blackhawk, hindi dapat nandito si Wang Fu. Nag-aaral ako bilang exchange student sa Blackhawk. Sa susunod na 2 taon, mananatili ako dito. Tumingin si Wang Fu kay Hansen na may ngiti. Upang makapunta sa Blackhawk, gumugol siya ng maraming pagsisikap. Naisip ni Hansen na medyo masyadong nagkataon. Parang hindi ka masaya na nandito ako, Brother Hansen. Yumuko si Wang Fu, kumikindat kay Hansen. Napansin ni Hansen na nakasuot si Wang Fu ng isang pares ng jeans, Chelsea boots, at isang low-cut na ecru blouse na medyo masyadong nagpapakita, na nagbigay sa batang lalaki ng pakiramdam ng init. Medyo masyadong nakakaakit, naisip ni Hansen, hindi makaalis ang mga mata sa kanyang nakakaakit na kurba. Sa huling pagkakataon na nakita niya siya, nakasuot siya ng Beast Soul Armor, kaya mahirap malaman. Pero sa pagkakataong ito sa ganitong pananamit, ang kanyang mga suso ay tiyak na makakakuha ng atensyon, hindi lamang mula sa mga lalaki kundi pati na rin sa mga babae. Nakita ni Wang Fu na nakatuon ang mga mata ni Hansen sa kanyang dibdib, at bahagyang yumuko pa siya. Biglang naisip ni Hansen na baka magdugo ang kanyang ilong kung hindi siya aalis agad. Ahem, Ms. Wang Fu, kailangan mo ba ako para sa isang bagay? Awang-awa si Hansen na pinahid ang kanyang ilong, nag-aalala na baka magdugo ito. Wala namang mahalaga, gusto ko lang magbigay ng bati. Kakandarating ko lang at marahil ay marami akong hindi alam. Pakitulungan mo ako kung kaya mo. Ngumiti si Wang Fu. Nawala si Hansen sa kanyang mga tingin at figure. Oo naman. Biglang naramdaman ni Hansen na mas mabuti pang lumayo siya mula sa kanya. Meron ding 2 araw hanggang sa auction ng mga Beast Soul sa Steel Armor Shelter. Brother Hansen, kailangan mong dumaan. Commendat si Wang Fu. Darating ako. Pero nagtataka ako tungkol sa paraan ng pagbabayad sa auction. Maraming bagay na naibenta si Hansen kamakailan. Dagdag pa sa kanyang sweldo at endorsement fee, mayroon siyang kabuoang higit sa 60 milyong. Ngunit maliwanag na hindi ito sapat upang makakuha ng Sacred Blood Beast Soul sa ganitong uri ng pera. Hanggang ang Beast Soul ay hindi masyadong mababa, madali itong maibenta sa higit sa 100 milyon. Hindi pa banggitin ang Son of Heaven na sobrang yaman na naruroon din sa Steel Shelter, at si Hansen ay hindi kapantay sa kanya pagdating sa kayamanan. Level dollars ang ginagamit, at maaari ka ring makipag-barter. Ngumiti si Wang Fu kay Hansen, kung may nakita kang gusto mo, ipaalam mo sa akin at maaari ko itong itago para sa iyo. Naisip ni Hansen, hindi ko pa nga nakita ang mga Beast Souls. Paano ko malalaman? Nakita ni Wang Fu ang nasa isip niya at inalog ang kanyang kamay sa harap niya. Ang kanyang mga suso ay gumagalaw din at halos mawalan si Hansen ng malay. Nandyan ang impormasyon ng mga Beast Soul sa auction. Ipaalam mo sa akin kung may gusto ka at maaari kong itago ito. Ibinigay ni Wang Fu ang chip sa kanyang mga kamay. Talaga, nasiyahan si Hansen na gusto nang ipasok ang chip sa kanyang comlink kaagad. Huwag kang magmadali, at hindi ito ang pinakamagandang lugar upang pag-usapan ang mga bagay. Ang impormasyong ito ay isang commercial secret sa puntong ito at ayaw nating makita ng iba. Tere, bibilhan kita ng tanghalian. Pagkatapos, hinawakan ni Wang Fu ang braso ni Hansen at dinala si Hansen palabas. Naramdaman ni Hansen ang lambot sa kanyang braso at nawala ng ulirat, "Sister, ako ang bibilhan mo ng tanghalian." Naramdaman ni Hansen na siya ay namoles siya sa pagkain na ito. Umupo si Wang Fu sa tabi niya. Kapag siya ay nagsasalita, halos ang kanyang mga labi ay tumatama sa kanyang mga tainga. Ang init mula sa kanyang hininga ay kumikiskis sa kanya. Gayunpaman, hindi siya nag-iisip tungkol sa babae, kundi sa mga Beast Souls. Si Wang Fu at ang kanyang mga tao ay nagbebenta ng mga Beast Souls na dinala nila sa Steel Armor Shelter at kumita ng maraming pera. Ngunit ang mga ito ay mga primitive Beast Souls lamang at ang mga Beast Souls para sa auction ay hindi bababa sa mutant. Hindi tiningnan ni Hansen ng mabuti ang mga mutant Beast Souls at diretsong tumingin sa 2 Sacred Blood ones. Isa ay isang flying Beast Soul na tinatawag na Holy Bird na may isang pares ng makulay na pakpak. At ang isa ay isang Beast Soul weapon na matagal nang nais ni Hansen. Ito ay isang makinang napilak na harpon na nasa 2 talampakan lamang ang haba. Ang talam at ang dulo nito ay may hugis na nakakatakot sa pagtingin dito. Naging in love si Hansen sa harpon sa unang tingin. Ang harpoon ay nangangailangan ng mas mahirap na mga teknolohiya kaysa sa isang dagger, at ito ay isang napaka-rare na armas. Interesado si Hansen sa Sacred Blood Harpoon at tinignan ang pangalan nito. Pagkatapos ay nagtanong siya kay Wang Fu, "Sister, magkano ang 3-blade harpoon?" Kabanata 176. Umupo si Wang Fu at sinabi, "Sa prinsipyo, ang 2 Sacred Blood ones ay dapat ipakita sa auction.
Pero kung gusto mo ito, maaari ko itong ibenta sa iyo ng maaga. Sa kasong iyon, kailangan nating makipagkalakalan sa tinatayang presyo. Hindi ako nag-iisa sa negosyo at wala akong magagawa tungkol doon. Magkano ito? Muling tinanong ni Hansen. Kinuha ni Wang Fo ang kanyang comlink at ipinakita kay Hansen ang price list. Nang makita ni Hansen ang presyo ng harpoon, sinabi niya ng may hinanakit, 230 milyon, hindi ko kayang bayaran iyon. Lahat ng kanyang ari-arian ay umabot sa higit sa 60 milyon at mayroon siyang 3 warframes. Hindi niya balak ibenta ang Silver Killer at ang Asol na SKTS. Kahit na ibenta niya ang ibang SKTS, madidagdagan pa ito ng 70 milyon na hindi pa rin sapat para sa presyo ng harpoon. Ang tinatayang presyo ay tiyak na napakataas, pangunahing dahil sa pagkakataong ito ay dadalo si Son of Heaven, sabi ni Wang Fo. Kung talagang gusto mo ito, maaari kitang bigyan ng employee discount pagkatapos ay magiging 180 milyon na lang. Naiintindihan ni Hansen ang malaking kita sa industriya ng Beast Soul at natutunan din kung gaano kahalaga ang isang Sacred Blood Beast Soul. Kung maibebenta niya ang lahat ng kanyang Sacred Blood Beast Souls, magiging napakayaman siya. Dahil sa punanetiling tahimik ni Hansen, sinabi ni Wang Fo, kung hindi ka pa rin sapat, mayroon akong mungkahi upang makuha mo ang harpoon nang hindi gumagastos ng kahit 1 sentimo. Ano ang mungkahi? Bahagyang nagulat si Hansen. Kung handa kang pumirma ng kontrata at magtrabaho para sa aming kumpanya sa loob ng 2 taon, ang 3-blade harpoon ay maaaring bayaran bilang iyong sweldo, dahan-dahang sabi ni Wang Fo habang nakatingin kay Hansen. Nag-atubili si Hansen at pagkatapos ay tumawa. Hindi ko alam na magiging 100 milyon ang halaga ko bawat taon. Sabi ni Wang Fo, kahit na ikaw ang spokesperson ng SKTS, hindi ko ibabayad ang ganitong halaga para i-hire ka. Pero nang makita ko ang iyong kakayahan sa Devil Desert, alam kong magiging malaking tulong ka para sa amin sa pagnenegosyo sa ibang shelters. Gusto mo bang sumama sa amin? Ang dahilan kung bakit siya nagpunta sa Blackhawk ay upang i-hire si Hansen. Salamat, sister. Pero hindi ko maiaayon ang mga tuntunin. Walang alinlangan na tinanggihan ni Hansen ang alok niya. Bagaman ang kanyang mga tao ay maglalakbay sa ibang shelters at makakaharap ang mga advanced na nilalang para sa kapakanan ng negosyo, iiwasan nila ang mga panganib at iyon ay hindi ang gusto ni Hansen. Huwag magmadaling tumanggi. Maaari mong pag-isipan ito. Maaari rin tayong makipag-usap tungkol sa iyong sweldo. Hindi sumuko si Wang Fo dahil sa pagtanggi ni Hansen. Sister, talagang ikinalulungkot ko. Napakatatag ni Hansen sa kanyang desisyon na tanggihan ang alok. Hindi inaasahan ni Wang Fo na magiging ganoon kadirekta si Hansen. Pero dahil nandyan na siya, hindi siya madaling susuko. Well, palitan na lang natin ang paksa. Kapag nagbago ang isip mo, maaari mo akong lapitan. Binuksan ni Wang Fo ang isang bote ng alak at ibinuhos ito sa kanilang mga baso. Matapos sumipsip, hinawakan ni Wang Fo ang kanyang baso at sinabi, bilang isang miyembro ng kumpanya, natapos ko na ang usapan tungkol sa trabaho, at ngayon maaari tayong pag-usapan ang mga pribadong bagay. Ano ang mga pribadong bagay? Naguguluhang tanong ni Hansen. Biglang niyakap ni Wang Fo ang braso ni Hansen at nagtanong na may nakakaakit ng ngiti, Brother Hansen, may girlfriend ka ba? Kung wala, isaalang-alang mo ba ako? Napasabog ni Hansen ang alak na kakasipsip lang niya sa ibabaw ni Wang Fo. Agad siyang kumuha ng ilang paper towel upang panasan ito sa kanya, ngunit naramdaman niyang may mali. Sa ilalim ng paper towel ay ang mga magagandang suso na sumasayaw habang pinupunasan niya ang mga ito. Namula ang pisngi ni Wang Fo. Hindi niya inasahan na magiging ganito ang mangyayari. Pasensya na, hindi ko sinasadya. Agad na bawiin ni Hansen ang kanyang mga kamay ngunit may pagdududa. Kinagat ni Wang Fo ang kanyang labi at ibinigay kay Hansen ang isang masiglang sulyap, tinatakpan ang kanyang basang blouse gamit ang kanyang mga kamay. Agad na hinubad ni Hansen ang kanyang jacket at ibinigay ito kay Wang Fo, tinatakpan ng magandang tanawin. Sister, ngayon ay huli na at dapat tayong bumalik. Maaari tayong mag-usap sa susunod na magkita, sabi ni Hansen. Nasa isang military school sila. At kung sumigaw si Wang Fo ng tulong, magiging kapahamakan niya iyon. Hanggang sa susunod. Ayaw na rin ni Wang Fo na manatili. Ayaw niyang isakripisyo ang kanyang sarili, kundi nagbibiro lamang siya sa kanya. Hindi madaling makawala sa akin. Habang umalis sa private room na nahihiya, naisip ni Wang Fo ang mga lugar kung saan hinawakan ni Hansen at ang kanyang mukha ay naging pula tulad ng isang piraso ng pulang tela. Umalis si Hansen at tiningnan ang kanyang mga kamay. Napakaganda niyon. Si Wang Fo ay isang mapanlikhang babae. At si Hansen ay napakatalas.
Nang hawakan niya ang mga suso nito, nagkaroon siya ng biglaang pagnanais na patayin siya. Kahit na sinubukan niyang pigilin ito, naramdaman pa rin niya ito. At si Hansen ay sumulyap din sa kanyang comlink na kumikislap at malamang na nagre-record ito. Kung gumawa siya ng ibang bagay at naitala ito at ipinakita kay Jianran, maghahanap siya ng maliliit na benepisyo sa malaking kapalit. Hindi, dapat itong maging paghahanap ng malaking benepisyo. Itinuwid ni Hansen ang kanyang isip. Hindi rin maliit si Jianran, ngunit medyo mas maliit kumpara kay Wang Fu. Bumalik si Hansen sa kanyang dormitoryo at nakita si Shi Jikang na nag-uusap. Senador, tamang panahon. Alam mo bang may bagong exchange student na isang babe? Exchange student. Nagkunwaring nagulat si Hansen. Biglang naging excited si Shi at sinabi, oo, isang babe. Siya ay maganda, lalo na ang kanyang, kahit anong bagay, si Wang Fu Pingqing ay ngayon ang absolute busty queen. Sino man ang makakita sa kanya ay sobrang nahihirapan. Kung mahawakan ko lang siya kahit isang beses, handa akong ibigay ang 10 taon ng aking buhay. 10 taon. Awang-awa si Hansen na tumingin sa kanyang kanang kamay at naisip, hindi iyon okay, kailangan kong isakripisyo ang napakaraming taon ng aking buhay. Kabanata 177. Si Wen Zixio ay ngayon ay labis na hindi masaya, bilang isang intern host at journalist ng Black at White Boxing Contest Show, siya ay naitalaga upang magtrabaho para sa sikat na si Fang Mingquan. Sa kanyang mga kwalifikasyon, hindi siya dapat naitalaga upang mag-shadow kay Fang Mingquan na isang malaking tao ngayon. Ang tanging dahilan kung bakit siya narito ay dahil sa kanyang prominenteng pamilya. Inaasahan niyang maipapakita ang kanyang talento sa ilalim ng gabay ni Fang. Gayunpaman, ang unang gawain na ipinalabas ni Fang sa kanya ay pumunta sa Black Hawk Military Academy. Ang Black at White Boxing Competition sa Skynet ay sinusuportahan ng isang kilalang gaming platform, at lahat ng sikat na military schools ay inimbitahan upang makilahok. Inaasahan ni Wen Zixio na italaga sa mga paaralan na nanguna o pangalawa noong nakaraang taon, ngunit pinilit ni Fang na pumunta siya sa Black Hawk na hindi man lang nakapasok sa top 16 noong nakaraang pagkakataon. Kahit na siya ay nag-argumento, pinadala pa rin siya ni Fang Mingquan roon at sinabing magkakaroon ng sorpresa. Hindi maimagine ni Wen Zixio na magkakaroon ng anumang sorpresa. Sinaliksik niya ang mga kaayusan, at ang unang kalaban ng Black Hawk ay si Street Germain, isa sa mga top 4 noong nakaraang taon. Si Street Germain ay mahusay sa martial arts sa pangkalahatan at naging kabilang sa top 4 sa lahat ng uri ng laban. Sila ay partikular na malakas sa Black at White Boxing. Nasa top 4 lamang sila sa group match, ngunit nakuha ang pangalawang pwesto sa singles match. Ang competition na ito sa Skynet ay isang group game, ngunit si Street Germain ay tiyak na hindi matatalo ng Black Hawk. Pati si Wen Zixio ay nagdududa kung nagkamali si Fang Mingquan ng mga pangalan ng military schools at siya ay talagang dapat nasa Street Germain. Bagaman ilang beses nang nagbigay ng pahiwatig si Wen Zixio kay Fang Mingquan, tila hindi siya narinig ni Fang at ipinadala siya sa Black Hawk. Well, pareho lang naman ang laro, at maaari kong pagtuunan pa ng pansin si Street Germain. Wala masyadong pag-asa si Wen Zixio para sa Black Hawk. Naiintindihan ni Wen Zixio na ang Black Hawk ay hindi matatag sa simula, at sa taong ito marami sa mga pangunahing manlalaro nito ang nagtapos, kaya si Ouyang Xiaosan na lamang ang may ilang kakayahan. Ngunit si Ouyang Xiaosan ay nasa top 10 lamang kung isasama sa isang singles match. Siya lamang ay hindi mababago ang kinalabasan ng laban. Bagaman siya ay nadismaya, dumating pa rin si Wen Zixio sa Black Hawk upang magsagawa ng panayam at pagpapakilala ng mga manlalaro ng maaga. Hawak ang kanyang press credential at pumasok sa campus, siya ay naligaw sa napakalaking campus ng Black Hawk. Kasing laki ito ng isang lungsod at wala siyang ideya kung saan nag-e-ensayo ang mga Black at White Boxing players. Tumingin si Wen Zixio sa paligid sa isang berdeng lugar at napansin na halos lahat ng mga estudyante ay nasa grupo o pares. Hindi kalayuan mula sa kinaroroonan niya, isang estudyante ang nakaupo ng mag-isa sa isang bench, nagbabasa. Lumapit si Wen Zixio sa kanya at maingat na tumingin sa estudyante, naisip, ang ganda ng pagiging bata. Kahit isang lalaki ay may ganitong magandang kutis. Sir, pasensya na sa pagkaabala. Alam mo ba kung nasaan ang Martial Arts Society? Binigala ni Wen Zixio ang kanyang buhok habang nagtatanong, naniniwala na bilang isang magandang babae, madali niyang ma-charm ang batang lalaki na magturo ng daan. Tumangala ang mga lalaki kay Wen Zixio, ngumiti at sinabi, para pumunta sa Martial Arts Society, sundan mo lang ang daang ito at lumiko ka sa kaliwa sa pangatlong interseksyon, magpatuloy na maglakad ng 2 blok at pagkatapos ay lumiko sa kanan.
Naging magulo pa rin si Wen Zixio, at agad na naglagay ng nakakaakit na ngiti. May oras ka ba? Maaari mo ba akong samahan? Talagang hindi ako pamilyar sa lugar na ito. Pasensya na, mayroon pa akong mga dapat gawin at hindi ko magagawa iyon. Maaari ka bang magtanong sa iba? Ngumiti ang lalaki at sinabi. Biglang nakaramdam si Wen Zixio ng hindi maganda. Siya ay naging campus belle noong siya ay bata pa, at siya ang pinakamagandang babae saan mang lugar siya pumunta. Bagaman mas matanda siya kaysa sa mga estudyanteng narito, mayroon pa rin siyang alindog. Ngayon, ang batang ito ay hindi man lang naiintriga sa kanyang ganda, at sa tingin niya ito ay hindi katanggap-tanggap. Ayaw sumuko, nais sanang magsalita ni Wen, ngunit nakita ang isang babae na lumalapit sa bench at umupo sa tabi ng estudyante. Tumingin siya kay Wen at nagtanong sa lalaki, sino ito? Si Wen Zixio ay medyo naday sa hitsura ng babae. Kahit bilang isang babae, kinailangan niyang aminin na ang babae ay napakaganda. Bagaman ang babae ay hindi pa matanda, ang kanyang kabataan at kawalang ginugol ay talagang kaakit-akit. Siya ay nagtatanong para sa direksyon, sabi ni Hansen na may ngiti. Tumingin si Jianran kay Wen Zixio, commandant at nagtanong, ikaw ay estudyante ng military school, tama? Saan ka pupunta? Agad na inilabas ni Wen Zixio ang kanyang press card at sinabi, ako ay reporter ng Huaxing Station, at nais kong makapanayam ng ilang estudyante mula sa Martial Arts Society, ngunit hindi ko alam kung saan sila matatagpuan. Nag-isip si Jianran at itinuro ang ilang mga lalaki malapit sa kanila, ang mga iyon ng mga miyembro ng Martial Arts Society. Dapat silang makapagbigay sa iyo ng daan papunta roon. Kailangan ni Wen Zixio na magpasalamat sa kanya at nagpunta sa direksyong iyon. Sa kabutihang palad, sa pagkakataong ito ay mas naging maayos ang mga bagay. Sa wakas ay pinahalagahan ng mga lalaki ang kanyang ganda at sinamahan siya papunta sa Martial Arts Society ng may sigasig. Ang Martial Arts Society ay halos katulad ng inaasahan niya. Hindi masyadong pinansin ni Wen Zixio ang kanilang tatlong bench players dahil tanging ang 5 miyembro ng first team lamang ang naipahayag. Inaasahan din niyang dahil hindi kahanga-hanga ang kanilang first team, mas masahol pa ang mga bench players. Ngunit nang maisip ni Wen Zixio ang lalaking nakilala niya sa paaralan, naramdaman niyang may pagkakahawig ito, ngunit hindi niya matukoy. Hindi na nakapagtataka na hindi niya naaalala. Si Hansen ay hindi pa naipapakita sa publiko pagkatapos ng komersyal. Naka-makeup din siya sa komersyal, kaya't natural lamang na hindi niya siya nakilala. Kabanata 178. Matapos ang mga panayam ni Wen Zixio, lalo siyang nawala ng tiwala sa Blackhawk dahil hindi man lang niya nakita si Ouyang Xiaosan sa panahon ng panayam. Well, magbabasa na lang ako ng higit pa tungkol kay Street Germain at pag-uusapan sila ng higit pa sa live. Ibinalik ni Wen Zixio ang silid na inihanda para sa kanya sa campus, walang pakialam na sumulat ng isang newsletter, at sinuri ang koponan ni Street Germain online. Gumagawa siya ng isang black at white boxing show dahil sa kanyang interes dito. Siyempre, pamilyar siya sa maraming koponan. Sa lalong madaling panahon, natagpuan niya ang datos ng Street Germain at nakita ang maraming video sa kanilang online community. Ang mga tagahanga ng Street Germain ay labis na nasisiyahan na ang kanilang unang kalaban ay ang Blackhawk at iniisip na madali nilang makakamit ang unang panalo. Ang mga katotohanan ay higit o kulang ang parehong. 4 sa 5 miyembro sa unang lineup ng Street Germain ay kabilang sa top 20 sa Alliance at si Nolan Cheng Noo ay nakarangk pa ng pangalawa. Samantalang maliban kay Ouyang Xiaosan, ang Blackhawk ay may isang manlalaro lamang sa top 100. Kung ikukumpara, walang paraan na mananalo ang Blackhawk. Dahil sa katotohanan iyon, si Ouyang Xiaosan ay hindi nag-atubiling mag-aksaya ng oras para makilahok. Habang patuloy na nagbabrowse si Wen Zixio, lalo niyang naramdaman na walang gaanong suspense sa kompetisyon. Hindi niya naiintindihan kung bakit pinahintulutan siya ni Fang Mingqua na gawin ang ganitong show. Sa pananaw ni Wen Zixio, hindi sinusubukan ni Fang Mingqua na ipakita ang kanyang galing at naisip niyang magtuon na lang siya ng pansin sa Street Germain. Si Hansen, Shi Jikang, at Lu Meng ay nag-e-ensayo ng mga warframe sa ikapitong warehouse. Malapit na ang araw ng kompetisyon, kaya hindi na pumunta si Hansen sa God Sanctuary kahit na gumaling na ang kanyang mga sugat. Senador, bakit hindi ko pa nakikita ang mga babae? Ano bang alam ko? Sagot ni Hansen nang walang pakialam. Sa katunayan, alam niyang si Wang Mengmeng ay gumugugol ng maraming oras sa God Sanctuary. Sa impluensya ng kanyang pamilya, walang paraan na mabibigo siya sa isang kurso. At kahit ang kanyang trabaho pagkatapos ng graduation ay naayos na. Ang pangunahing layunin niya ngayon ay mapabuti ang kanyang fitness at makapag-evolve sa lalong madaling panahon.
Kaya't bihira siyang makita sa campus. Dahil wala si Wang Mengmeng dito, hindi rin magpapakita ang kanyang mga kaibigan dahil hindi sila interesado sa mga Warframes. Ang mga madalas na bisita ay sina Fatty at Skinny. Kahit sina Hansen at ang kanyang mga kasama ay dito lamang paminsan-minsan. Kaunti ang mga pagbabago sa Heavy Warframe Society. Lumapit sina Fatty at Skinny matapos silang matapos. Natural na nagsimula ang 5 lalaki na pag-usapan ng mga babae. Narinig nyo ba? May bagong exchange student. Ang ganda niya at ang mga suso. OMG! Masiglang sinabi ni Fatty. Alam ng lahat iyan. Ang pangalan niya ay Wang Fu Pingqing. Hintayin niyo akong matapos. Alam niyo ang pangalan niya, pero alam niyo ba ang background niya? Nagmadaling sabi ni Fatty. Ano bang alam namin? Alam mo ba? Tanong ni Shiji Kang kay Fatty. Siyempre, tingnan niyo kung sino ang kausap niyo. Mayabang na sagot ni Fatty, si Wang Fu ay hindi lamang maganda, kundi mula rin sa isang prominenteng pamilya. Fatty, sabihin mo na. Putol ni Skinny. Naglinis si Fatty ng kanyang lalamunan at nagsalita sa isang misteryosong tono, narinig niyo ba ang tungkol sa Ares Martial Hall? Siyempre, sino bang hindi nakarinig ng isa sa mga pinakamahusay na Martial Hall sa Alliance? May mga sangay sila sa buong Alliance, sabi ni Shiji Kang. Oo, iyon ang iyon. Kaya't narinig niyo rin na ang presidente ng Ares Martial Hall ay si Wang Fu Xiongcheng, tama. Siya ang lolo ni Wang Fu Pingqing, sabi ni Fatty. #T. Totoo ba? Napalaki ang mga mata ng iba pang mga lalaki. Oo naman. Ang aking ama ay nagtatrabaho sa Ares Martial Hall. Ang kanilang presidente ay madalas na dinadala si Wang Fu Pingqing sa mga anibersaryo ng Ares Martial Hall, sabi ni Fatty. Impressive iyon. Sino mang makakuha ng kanyang puso ay makakakuha rin ng kayamanan. Ano mang maibigay ni Wang Fu Xiongcheng ay sapat na para sa amin upang mamuhay ng maganda, sabi ni Skinny na puno ng pagnanasa. Hey, paano magiging ganoon kadali? Ang isang babaeng katulad niya ay hindi kailanman pipili sa atin. Tumawa si Fatty. Sa kasamaang palad, si Senador ay may girlfriend na. Kung hindi, malamang na itinatago siya ni Wang Fu bilang isang lover dahil sa kakinisan ng kanyang balat. Tumawa si Shi. Gusto ko iyon, ngunit hindi ko alam kung gagawin iyon ni Brother Han. Biglang narinig ang isang napaka-feminine na boses. Lahat ng lalaki ay nagulat. Agad silang tumingin at nakita ang isang curvy na babae na may mahahabang binti na pumasok sa warehouse na may ngiti. Wang Fu Pingqing. Napalawak ang mga mata ng mga lalaki at tumingin sa kanya na hindi makapaniwala. Ang babae na kanilang pinag-uusapan ay biglang dumating na talagang nakakagulat. Diretso siyang naglakad patungo kay Hansen, commandant at sinabi sa isang mahina ang boses, Brother Hansen, gusto mo bang itaguyod ko ka? Tanggapin ko ang anumang presyo na iyong itatakda. Ang iba ay mas lalong lumaki ang kanilang mga bibig at tinignan si Hansen sa isang kakaibang paraan. Ahem, Miss Wang Fu, huwag kang magbiro ng ganyan. Hindi inisip ni Hansen na gusto siya ng babaeng ito. Gusto lamang siya sa kanyang kumpanya. Hindi ako nagbibiro. Kung nais mo, ibibigay ko sa iyo ang 100 milyon bawat taon. Ngumiti si Wang Fu ng bahagya. Pwede bang, pag-usapan natin ito sa ibang lugar? Agad na bumangon si Hansen at nagmungkahi. Natatakot siyang kung mananatili pa siya ng kaunti, mamamatay siya sa mga tingin ng kanyang mga kasama. Si Hansen ay tiyak na isang beast. Habang pinapanood si Hansen at Wang Fu na umalis na magkasama, sumigaw si Shi. Kabanata 199. Sister, anong nagdala sa iyo rito? Dinala ni Hansen si Wang Fu sa isang berdeng lugar sa labas ng warehouse. Wala nang tao sa paligid dahil papalapit na ang hating gabi. Di ba pwede akong dumating sa iyo nang walang dahilan? Tumingin si Wang Fu kay Hansen nang may kahulugan. Oo, syempre, pero masyadong late na ngayon. Kung wala kang sasabihin, kailangan ko nang bumalik upang magpahinga. Maaari ba tayong mag-usap sa susunod? Lik ni Hansen ang kanyang mga labi at sinabi. Ano? Natatakot ka bang malaman ni Jianran? Maraming nalaman si Wang Fu tungkol kay Hansen mula nang dumating siya sa Black Hawk, kabilang ang tungkol sa kanyang girlfriend. Ahem, sister, maaari bang magtuon tayo sa negosyo? Tanong ni Hansen. Well, noong huli, umalis ka bago tayo matapos. Nagbigay si Wang Fu sa kanya ng sulyap, ang kanyang kaakit-akit na anyo ay nagdulot ng pagtalon ng kanyang puso. Magpatuloy ka, sabi ni Hansen na may ngiti. Kung nais mo ang Sacred Blood 3-Blade Harpoon, may isa pang paraan. Mayroon kang extra na Sacred Blood Armor Beast Soul, di ba? Yung ibinigay mong isuot kay Mengmeng. Pwede tayong makipagpalitan. Seryosong sabi ni Wang Fu. Hindi.
Tinanggihan ni Hansen ang kanyang alok. Ang isang Sacred Blood Armor Beast Soul ay napaka-rare at maaari itong magligtas ng kanyang buhay, kaya hindi niya ito ipagpapalit para sa Harpoon. Ngunit mayroon ka namang ibang Sacred Blood Armor Beast Soul, at hindi mo kailangan ang dalawa. Hindi ba't perpekto na ipagpalit ang isa para sa isang armas? Maaari kitang bayaran para sa pagkakaiba at ipaalam mo sa akin kung magkano ang gusto mo, payo ni Wang Fu. Pasensya na, sister. Ayaw kong makipagpalitan. Hindi nagatubili si Hansen sa kanyang sagot. Maling akala ni Wang Fu na ang Fairy Queen ay isang Sacred Blood Armor Beast Soul, at sa katunayan ang armor ng Fairy Queen ay medyo mas mababa kaysa sa isang tunay na Sacred Blood Armor Beast Soul. Hindi kailanman ipagpapalit ni Hansen ang kanyang Phantom Ant Armor na isang bagay na maaari niyang gamitin sa First God Sanctuary at maaaring magamit pa rin sa Second God Sanctuary. Dagdag pa rito, nangako siya kay Lin Beifeng na isasaalang-alang niyang ibenta ito kay Lin kung nais niyang ibenta. Ang Phantom Ant Armor ay hindi lamang praktikal, kundi napakakakit-akit din. Bagaman mayroon itong parehong function tulad ng Black Beetle Armor, ang presyo nito ay tiyak na mas mataas. Pag-isipan mo ito, at ang pera ay hindi issue. Hindi pa rin sumuko si Wang Fu. Gustong-gusto niya ang hitsura ng armor na iyon. Hindi lamang ito perpekto sa hitsura, kundi mapoprotektahan din siya sa kanyang paglalakbay sa ibang shelters na mas mahalaga kaysa sa isang armas. Hindi ko kailangan ng pera, sabi ni Hansen na may ngiti. Commendat siya sa kanya, ngunit kung gusto mo ako, ayos lang iyon. Pwede bang mag-rent tayo ng kwarto? Paano ka makakakuha ng kwarto sa campus? Namula si Wang Fu at sumuko. Sinuri niya ang kanyang comlink at sinabi kay Hansen, pag-isipan mo ito at ipaalam mo sa akin kung nais mong ibenta. Kailangan ko nang umalis. Habang pinapanood siyang umalis, ngumiti si Hansen. Ang black at white boxing competition ay ginanap sa Skynet. Karamihan sa mga tao ay nanood ng direkta online at ang mga manlalaro ay gumagamit din ng mga device sa kanilang mga paaralan upang makipagkompetensya. Wala nang masyadong makikita on-site. Maaga nang dumating si Wen Zixio sa Holographic Equipment Hall, at halos wala ng tao roon maliban sa mga estudyante mula sa Martial Arts Department at Martial Arts Society. Nakaset up na siya ng kamera at handa nang ipakilala ang mga manlalaro kapag dumating ang mga ito. Pagkatapos noon, maaari na siyang lumipat sa online data at hindi na kailangang mag-shoot pa. Siya rin ang nag-iisang reporter sa Blackhawk dahil hindi ito isang sikat na koponan at lahat ng ibang media ay pumunta sa mga paaralan na may mga pagkakataong manalo. Pumasok si Wen Zixio sa lounge ng mga manlalaro, bahagi ng kanyang mga pribilehiyo bilang reporter. Biglang nakita ni Wen Zixio si Hansen na nakaupo kasama ang mga miyembro ng Martial Arts Society, nag-uusap. Ang lalaking ito ay lumalabas na isa sa mga miyembro ng Martial Arts Society. Medyo nadismaya si Wen Zixio, ngunit dahil sa kanyang magandang girlfriend, naiintindihan niya kung bakit hindi siya nagbigay ng direksyon. Hindi pinansin si Hansen, nag-interview si Wen ng ilang mga manlalaro sa first team at isang coach ng Martial Arts Society, si Chen Ling. Coach Chen? Ano sa tingin mo sa laban na ito? Ang black at white boxing ay isa sa mga lakas ng street. Germain, at huwag kalimutan ang katanyagan ni Nalen Cheng noo. Anong plano o estratehiya ang mayroon ka? Tanong ni Wen Zixio kay Chen Ling. Walang plano o estratehiya na kinakailangan. Mananalo ang Black Hawk, period, sagot ni Chen Ling nang walang pakialam. Ang sagot ni Chen Ling ay nagpahinto kay Wen Zixio. Hindi siya makapaniwala sa tiwala ni Chen. Dahil ang sagot ni Chen ay lampas sa kanyang imahinasyon, ang mga materyales na inihanda niya ay naging walang silbi. At hindi niya alam kung paano magpatuloy. Ang inaasahan ni Wen na sagot ay na ang street. Germain ay isang napakamakapangyarihang koponan at susubukan ng Blackhawk na gawin ang kanilang makakaya. Ngunit inihulog siya ni Chen Ling sa kanyang mga paa. Binuka ni Wen ang kanyang bibig ngunit hindi makaisip ng anumang masasabi. Mayroon akong ilang bagay na dapat asikasuhin. Ms. Wen? Maaari mo bang interviewin ang aking mga manlalaro muna? Nakita ni Chen Ling ang hitsura ni Wen Zixio at natuwa. Naiilang si Wen at lumingon sa mga manlalaro. Sa wakas ay nakita niya si Ouyang Xiaosan na nagpapahinga. Nag-atubiling lumapit siya kay Xu Chen na nakausap na niya. Hi, Xu Chen. May tiwala ka ba sa laban na ito? Napakadali makipag-usap ni Xu Chen at natuwa na ma-interview. Ngumiti siya at sinabi, oo naman. Siguradong mananalo kami. Nang marinig iyon, naramdaman ni Wen na ang buong koponan ay tila sobrang optimiste sa kanilang mga kahinaan. Nag-aspa si Wen ng ilang mga tanong at na-interview ang ilang ibang manlalaro. Ang mga sagot na nakuha niya ay pareho, ang Blackhawk ay tatalunan ang street.
Jermaine at pupunta sa susunod na round. Mr. Uyang, nais kong malaman ang iyong opinyon tungkol kay Nolan Cheng Noo. Sa wakas ay nahanap ni Wen ang pagkakataon na interviewin si Uyang Xiaosan. Hindi ko siya kilala, hindi man lang inangat ni Uyang ang kanyang mga mata. Walang ideya si Wen na ang kanyang mga panayam ay nagdulot ng debate sa Skynet. Kabanata 200. Hindi sinadya ni Fang Mingquan na lokohin si Wen Zixio nang ipadala siya sa Black Hawk. Si Wen Zixio ay mula sa isang mahalagang pamilya at bilang isang tao na nagmamalasakit sa kanyang hinaharap, kailangang alagaan siya ni Fang Mingquan. Alam niyang makikilahok din si Hansen sa laro at iyon ang dahilan kung bakit siya ipinadala ni Fang sa Black Hawk. Sa sandaling nagsimula ang show ni Wen, pinromote ito ni Fang sa kanyang sariling show at maraming tagahanga at manunood ang tumutok sa kanyang programa. Ngayon ay mahusay na ginagawa ni Fang Mingquan. Lahat ng kanyang mga show ay naging matagumpay. Habang pinromote niya ang show ni Wen, biglang umabot ng higit sa 10 milyong manunood si Wen. Sa katunayan, hindi gaanong mataas ang profile ng kompetisyong ito. Kahit na may ilang nagmamasid, malamang na sila ay nasa panig ni Street. Jermaine, dahil iyon ang mas malakas na koponan na may Nolan Cheng Noo. Para sa Black Hawk, mas kaunti ang atensyon na makukuha nila kung hindi Street. Jermaine ang kanilang kalaban. Ang mga nanood dahil sa rekomendasyon ni Fang Mingquan ay kadalasang mga hindi pa na-evolve. Matapos makita ang panayam ni Wen, nagalit sila. Napaka-arogante ng Black Hawk. Sino ang nagbigay sa kanila ng lakas ng loob para magsalita ng ganyan? Haha, pinababa ng Black Hawk si Street. Jermaine, naghihintay na makita kung paano sila matatalo. Sa mga talento ng Black at White Boxing ng Black Hawk, nagkaroon sila ng lakas ng loob na magsalita ng ganito. Mga basura, gusto kong malaman kung ano ang iisipin ng Street. Jermaine matapos makita ito. Tuldok. Nangyari na isa sa mga manlalaro ng Street. Jermaine ay isang tagahanga ng show ni Fang Mingquan at nanonood sa kanyang show sa lounge. Nang makita na ang show na pinromote ni Fang Mingquan ay ang live show ng kanilang laban, nag-click siya at nagalit. Black Hawk, akala nyo magaling kayo. Hintayin nyo lang kung paano namin kayo tatalunan, malupit na naisip ni Wang Yangjun. Ang Street, Jermaine at Black Hawk ay palaging magkaaway. Sa mga pinakamahalagang laban sa martial arts, pinigilan ng Street. Jermaine ang Black Hawk na makapasok sa top 8 ng maraming beses. Ang pagtingin sa isang loser na napaka-arogante ay nagpagalit kay Wang Yangjun. Cheng Noo, tingnan mo ito. Lumapit si Wang Yangjun kay Nolan Cheng Noo at muling pinanood ang bahagi ng panayam. Ang koponan ng Black Hawk ay tiyak na wala sa katinoan. Naghihikbi si Liu Yunsheng matapos mapanood. At ilusyonaryo, tumawa si Ma Changkong. Mga kawawa. Tumawa rin si Wang Yangjun. Tumingin si Nolan Cheng Noo sa video, komandat at hindi nagsalita. Pinipigilan niya ang kanyang mga mata at patuloy na kinakain ng jelly sa kanyang kamay. Cheng Noo, sobra ka ng kumain ng jelly. Baka magka-diabetes ka. Tumingin si Wang Yangjun kay Nolan na may selos sa kanyang walang kapintasan na balat. Diabetes. Isang sinaunang sakit iyon. Tumawa si Liu Yunsheng. Nag-usap-usap at nagtawanan ang koponan, hindi pinapansin ang Black Hawk. Sa katunayan, sa taong ito, ang Street. Jermaine ay labis na malakas sa Black at White Boxing. Hindi lamang sila may star player, si Nolan Cheng Noo, kundi mayroon ding 3 iba pang manlalaro sa top 20. Dagdag pa ang bagong recruit na talento na si Leo, ang Street. Jermaine ay malamang na manalo ng kampyonato sa Military Academy League game. Ang kompetisyon na ito sa Skynet ay dapat na isang piraso ng cake para sa kanila. Ang tanging banta sa kanila sa Black Hawk ay si Uyang Xiaosan, na hindi kayang makipagsabayan kay Nolan at hindi rin masyadong magaling kumpara sa iba sa Street. Jermaine. Cheng Noo, paano kung ikaw ang mauna sa pagkakataong ito at bigyan sila ng 5-0 upang turuan sila ng leksyon? Biglang nagkaroon ng ideya si Wang Yangjun. Magandang ideya. Tingnan natin kung ano ang sasabihin nila pagkatapos ng laban, sumang-ayon si Ma Changay na may ngiti. Tama. Hindi na ako makapaghintay na makita ang kanilang mga panayam pagkatapos. Tumawa rin si Liu Yansheng. Dapat tayong sumunod sa plano ng coach. Si Nolan ay patuloy na kumakain ng jelly na may nakakaakit ng ngiti. Walang problema. Laban sa Black Hawk, hindi natin kailangan silang seryosohin. Kausapin ko ang coach at tiyak na papayag siya. Sinabi ni Wang Yangjun at pumunta sa coach. Narinig ng coach ng Street. Jermaine na si Xu Yandi ang mungkahi ni Wang Yangjun at lumiwanag ang kanyang mga mata. Ngumiti si Xu at sinabi, upang labanan ang Black Hawk, hindi pa natin kailangan si Nolan. Si Leo ang mauna at madali niyang maibigay ang 5-0. Magagawa ba ni Leo iyon? Nag-aalala na tanong ni Wang Yangjun.
Magpakasigurado ka, si Liu ay hindi kasing galing ni Nolan, ngunit dapat ay kabilang siya sa top 10 ngayon. Sapat na ang ipadala siya para talunin ang Black Hawk. Tumawa si Xu Yandi. Si Liu ay isang talento na natuklasan ni Xu Yandi sa kanyang karera bilang coach. Naniniwala si Xu na si Liu ang susunod na Nolan Promised. Si Lee ay napaka-talented at ang kailangan lamang niya ay kaunting karanasan. Naniniwala si Xu Yandi na, sa ilalim ng kanyang pangangalaga, magiging kasing galing si Liu ni Nolan sa loob ng hindi lalampas sa 2 taon. Sa puntong ito, si Liu na ang kailangan upang harapin ang Black Hawk. Liu, kaya mo bang gampanan ito? Ngumiti si Xu Yandi kay Lee. Pakisigurado, coach. Hindi ko sila bibigyan ng anumang pagkakataon na makabawi, mahinang sagot ni Lee. Sige. Ikaw ang mauna. Labis na pinahalagahan ni Xu Yandi ang kanyang tiwala. Walang sinabi si Wang Yangjun. Si Liu ay talagang napaka-talented sa black at white boxing. Basta't kayang talunin niya si Ouyang Xiaosan, madali na para sa kanila na makakuha ng score na 5-0. Ang susi ay ang laban-laban kay Ouyang Xiaosan. Maraming beses nang nakipaglaban si Wang Yangjun kay Ouyang at hinangaan niya ito. Ang mga kasama ni Ouyang ang hindi magaling. Kamusta? Pumayag ang coach. Nang makita ni Wang Yangjun na bumalik, mabilis na tanong ni Liu Yansheng. Sabi ng coach, sapat na si Liu upang talunin ang Black Hawk, sagot ni Wang Yangjun. Tama iyon. Si Liu ay talagang may talento. Kung kaya niyang talunin si Ouyang, wala nang iba pang banta sa kanya. Nodded si Liu Yunsheng.